Hello everyone and hello Cancer. Itong reading na to ay para sa March 2026. Bubunot tayo ng general reading cards na susundan ng relationship reading and additional advice cards na gustong iparating ng universe para sa'yo. Sa channel na ito, nais natin na magbigay ng gabay gamit ang liwanag mula sa may likha. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay mula sa may likha dito sa Hulawan. Maraming salamat. Cancer, your first card is Death card sa past. Grabe ang simula natin, no? Pero wag kang matakot. Hindi naman ito yung literal na ibig sabihin ng kamatayan. Ibig sabihin lang nito may malaking ending na nangyari sa buhay mo recently. Siguro may tinapos kang relasyon, umalis ka sa trabaho, o kaya naman ay tinalikuran mo na yung dating version ng sarili mo. Ang point dito is kailangan mo talagang bitawan yung luma para magkaroon ng space para sa bago. Masakit man o mahirap nung una, ito yung phase na out with the old, in with the new. Ramdam ko na medyo naging emotional ka rito kasi cancer ka. Mahilig kang mahilig ka humawak sa memories pero alam mo sa sarili mong kailangan na yung change na yon. Ngayong March, dala-dala mo pa rin yung lesson ng pagbabagong yon. Naka-move on ka na sa death phase at ngayon ay nasa transition period ka na. Isipin mo na lang na natapos na ang winter at naghahanda ka na para sa tagsibol. Malaking achievement yung natapos mo yung cycle na yon na buo ko pa rin. You have the Ten of Pentacles in your present. Dito naman sa present, ang ganda ng energy mo. Ten of Pentacles is all about security and stability. Mukhang okay ang lagay ng finances mo ngayon o kaya naman ay solid ang suporta ng family at friends mo. Nararamdaman mo yung sense of belonging at parang okay, safe ako dito. Kahit na galing ka sa malaking pagbabago, nakahanap ka ng pundasyon na matatag. Pwedeng may kinalaman ito sa bahay, sa naipon mo o sa mga taon na pinaghirapan mo para marating yung kinalalagyan mo ngayon. Chill ka lang muna sa spot na to at i-enjoy yung comfort na binibigay ng mga tao sa paligid mo. Pero kahit okay ang lahat sa surface, huwag kang masyadong kampante. Ang Ten of Pentacles ay reminder din na pahalagahan ang mga bagay na talagang nagtatagal. Hindi lang yung panandali ang saya. Sulitin mo itong peace of mind na to habang maayos ang lahat ng aspeto ng material mong buhay. You have the High Priestess reverse in your potential energy. Cancer sa potential energy, medyo ingat tayo dito. High Priestess reverse means baka disconnected ka sa intuition mo ngayon. Masyado kang nakatutok sa logic o sa sinasabi ng ibang tao. Kaya hindi mo na naririnig yung sarili mong gut feeling. May mga sikreto o impormasyon na baka hindi mo nakikita kasi ayaw mong tumingin sa loob. Baka rin makaranas ka ng confusion o parang ang gulo ng isip mo. Imbes na makinig sa sarili, baka nagpapadala ka sa ingay ng paligid. Ang babala rito ay huwag kang magmadali sa mga desisyon kung hindi mo pa talaga nararamdaman na right or tama ito para sa'yo. Minsan yung sagot na hinahanap mo ay nandoon lang sa katahimikan. Mag-ingat din sa mga taong baka hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng 100%. Dahil malabo ang intuition mo ngayon, baka may mga red flags na pinalampas mo lang, try mong mag-reflect at bumalik sa core mo para hindi ka maligaw ng landas ngayong buwan. You have the Eight of Pentacles reverse as your advice card. Stop rushing and check your work. Eight of Pentacles reverse means baka nagiging shortcut-oriented ka na o kaya naman ay tinatamad ka na sa mga detalye. Sa halip na mag-focus sa quality, baka ang habol mo na lang ay matapos yung task o makuha agad yung result. Relax ka lang, huwag mong pilitin na maging perfect agad ang lahat o madaliin ang growth mo. Kung may ginagawa kang project o sinusubukang matutunan,
Ibigay mo yung tamang effort at oras. Kapag binadali mo ito, baka masayang lang yung lahat ng pinaghirapan mo sa huli. Ang lesson dito is balance. Huwag kang magpaka-workaholic pero huwag din namang tamad. Focus ka sa mastery at sa pag-improve ng skills mo. Yung feeling, kung feeling mo burnout ka na, okay lang magpahinga. Pero wag mong hayaan na maging mediocre or so-so lang or pwede na ang output mo dahil lang sa pagkainip. You have the Emperor reverse as your potential outcome. Kung hindi ka mag-iingat, ang pwedeng kahinatnan ay ang Emperor reverse. Ibig sabihin nito baka mawalan ka ng control sa sitwasyon o kaya naman ay maging masyado kang bossy at matigas ang ulo. Pwedeng magkaroon ng power struggle sa trabaho o sa bahay dahil sa kawalan ng structure. Maaari ring maging sign ito ng instability. Imbes na ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo, baka pakiramdam mo ay kung saan-saan ka na lang dinadala ng agos. Kapag reverse yung ang emperor, nawawala yung disiplina at yung authority na kailangan para ayusin ang mga problema. Avoid being too controlling o masyadong mapilit sa gusto mo. Minsan ang tunay na leadership ay marunong makinig at mag-adjust. Siguraduhin mo na bago matapos ang march, maibalik mo yung disiplina sa sarili mo para hindi maging magulo ang takbo ng mga plano mo. Para naman sa relationship reading mo ngayon, March 2026, mapakaibigan man yan, pamilya, katrabaho, ito ang takbo ng cards mo. Medyo roller coaster ang vibes pero ang ganda ng ending. You have the Four of Wands in your past. Nagsimula kayo sa isang napakasayang phase. Ang Four of Wands ay tungkol sa celebration at stability. Baka may pinagsamahan kayong event, victory, o kaya naman ay talagang solid ang foundation nyo dito. Or close na close kayo at parang walang pwedeng sumira sa samahan nyo kasi kampante kayo sa isa't isa. Para kayong home, para sa isa't isa nung mga panahon na yon, walang masyadong stress, puro tawanan lang at ramdam mo na welcome ka sa buhay nila at sila sa buhay mo. Ito yung phase na feeling mo ay nahanap mo na yung tamang grupo o tao na makakaintindi sa'yo ng buo. Dahil dito mataas ang expectations mo sa relationship na to. Dala-dala mo yung saya ng nakaraan kaya siguro hanggang ngayon hoping ka pa rin na laging ganun ang vibe. Malaking part ng growth nyo yung mga memories na nabuo nyo rito dahil ito yung naging anchor nyo noong nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. You have the star sa present mo. Ngayon naman, nasa phase kayo ng healing at hope. Kung nagkaroon man ng lamat or tampuhan recently, ang the star ay sign na nagsisimula na kayong mag-recover. Relax na uli ang atmosphere at may sense ng peace na nararamdaman para kayong humihinga ng maluwag pagkatapos ng isang mahabang pagsubok. Maganda ang communication nyo ngayon dahil mas open na kayo sa nararamdaman nyo. Hindi na kayo nagtatago ng sama ng loob at mas focus kayo sa kung paano mapapaganda ang bond niyo. Inspiration ang dala nyo sa isa't isa. At parang ang gaan lang ng bawat pag-uusap o pag-uusap nyo sa chat or sa personal. Pero tandaan, ang star ay tungkol din sa long term. Ibig sabihin, hindi ito overnight fix. Nandoon na yung liwanag pero kailangan nyo pang maglakad patungo doon. I-enjoy mo lang itong calm after the storm. Face na to dahil deserve nyo yung peace of mind na ito pagkatapos ng lahat ng drama. You have the sun reversed in your potential energy. Medyo mag-ingat sa pagsusumikap na maging happy palagi. Ang the sun reverse ay pwedeng maging sign na unrealistic or unrealistic yung optimism o kaya naman ay panandali ang lungkot. Baka kasi pinipilit nyo na okay lang ang lahat kahit may mga issues palang hindi naresolba ng tuluyan sa ilalim.
maaaring ring may konting misunderstanding o kaya naman ay parang cloudy ang pakiramdam nyo sa isa't isa. Hindi naman ito destructive pero baka mawalan lang kayo ng gana o ma-burnout sa pagpapanatili ng image ng perfect ang relationship ninyo. Maging tapat sa nararamdaman para hindi ito maging mabigat sa kalooban. Huwag masyadong ma-pressure na dapat laging masaya o laging hyper ang interaction ninyo. Okay lang na magkaroon ng off days o mga araw na medyo boring. Ang mahalaga, hindi nyo hinahayaan na lamunin kayo ng negativity o ng mga maliliit na inis na hindi nyo naman sinasabi. Cancer, you have for your advice card is the Fool reversed. Ang advice sa'yo is huwag kang padalos-dalos. Ang the Fool reverse ay babala na huwag kang basta-basta tatalon sa isang desisyon ng hindi nag-iisip. Kung may balak kang gawin o sabihin sa taong ito, siguraduhin mong pinag-isipan mo muna ang consequences. Huwag kang maging reckless sa emotion o sa trust na binigay nila. Maging cautious ka rin sa mga new beginnings na parang masyadong maganda para maging totoo. Kung may bago kayong plano o setup, i-check mo muna kung ready na ba talaga kayo. Baka kasi excitement lang yan at wala pang sapat na paghahanda. Kaya baka mauwi lang sa semplang o pagkadismaya sa huli. Learn from the past. Huwag mong ulitin yung mga pagkakamali na nagawa mo na dati dahil lang sa sobrang kampante mo na. Be more responsible and grounded sa approach mo sa kanila. Sa madaling salita, gamitin ang utak bago ang puso para hindi ka maging foolish sa sitwasyon ninyo. You have the lovers in your potential outcome. Ang ganda ng ending nyo dito. The lovers ang potential outcome na ang ibig sabihin ay harmony at deep connection. Hindi lang ito para sa romance, sa friends o family. Ibig sabihin nito ay magkakaroon kayo ng level ng pagkakaintindihan na sobrang lalim. Magiging magkasundo kayo sa mga values at choices niyo sa buhay. Magkakaroon ng alignment sa inyong dalawa o sa grupo ninyo. Yung mga dati ninyong pinag-aawayan, magiging choice nyo na isettle ito dahil mas mahalaga sa inyo na ang samahan nyo, mas mahalaga yung samahan ninyo kaysa sa pride na meron ninyo. Magiging katuwang nyo ang isa't isa sa mga mahalagang desisyon at magiging solid ang suportahan ninyo. Ito yung point na kahit magkaiba kayo ng ugali, matututunan yung kung paano mag-complement sa isa't isa. Ang relationship nyo ay magiging source ng lakas at inspirasyon para sa'yo. Basta sundin mo lang yung advice na huwag magmadali. Ang ending nyo ay isang relationship na punong-puno ng tiwala at respeto. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag nyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel. Guys, your first advice card is release resentments about money. Alam ko minsan nakaka-stress talaga ang pera at ang sistema ng mundo. Pero ang unang advice sa'yo ay i-release ang negative feelings tungkol sa finances. Kapag may resentment or galit ka sa pera, lalo lang lumalayo yung swerte. Isipin mo ang pera bilang isang tool or kagamitan lang na pwede mong gamitin para makatulong sa iba at sa mundo. Kapag binago mo yung pananaw mo at naging positive ka, mas madali mong ma-attract ang mga golden opportunities at suporta na kailangan mo. You have bountiful nature. Kung feeling mo ay mabigat ang energy mo o magulo ang isip mo, lalo na't may kalituhan ka sa intuition mo ngayon, pumunta ka sa nature. Ang paglabas ng bahay, paglalakad sa park, kasama yung pet mo o kahit pag-upo lang sa ilalim ng puno o sa ilalim ng mga bituin ay makakatulong para itaas ang vibration mo. Ipinapaalala nito sa iyo na ang mundo ay punong-puno ng abundance. Nature will help you reset and clear your mind. You also have perfectionism. Cancer, bigyan mo ang sarili mo ng permisong magkamali. Masyado ka kasing nagiging matigas sa sarili mo o natatakot mag-fail. Kaya minsan ay nai-stuck ka.
Ang perfectionism ay parang kulungan. Pinipigilan nito ang creativity mo. Hayaan mong maging messy ang proseso minsan. Kapag tinanggap mong okay lang magkamali, doon lalabas ang mga bagong ideas at totoong pagbabago na kailangan mo sa buhay at sa trabaho. You also have true offering. Bitawan mo na ang mga takot at mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Mag-relax ka lang sa plano ng universe at magtiwala na ituturo sa'yo ang next step sa tamang panahon. Huwag mong pilitin, kontrolin ang lahat. Lalo na't may babala tayo sa pagiging bossy or controlling. Ibigay mo ang best mo ng bukal sa loob at hayaan ang pag-ibig o yung divine ang gumabay sa bawat galaw mo. You are supported. Hindi mo kailangan gawin lahat ng mag-isa. Your next advice card is treasure your loved ones. Sa gitna ng lahat ng gulo or transition sa buhay mo, huwag mong kakalimutang pahalagahan ang mga mahal mo sa buhay. Love them deeply. Relate ito sa nakita nating magandang outcome sa relationship reading mo. Ang connection nyo sa ibang tao ang nagiging sandigan mo. Ipakita mo sa kanila na importante sila sa'yo dahil ang suporta nila ang isa sa pinakamalaking treasure na meron ka ngayon. You also have Emerald, ceremonies and celebration. May paparating na importanteng okasyon o life milestone. Pwedeng birthday, kasal, graduation, or anniversary. Ang Emerald card ay nagsasabing panahon ito para mag-celebrate. Huwag mong palampasin ang mga moments na to dahil dito mo mararamdaman yung Ten of Pentacles vibe o yung security at saya na kasama ang mga taong mahalaga sa'yo. Give space for joy and celebrations. You also have Dragon, supernatural. Para kang isang ancient white sage, may taglay kang wisdom at kakayahan na mag-adapt sa anumang sitwasyon. Mastery ang destiny mo ngayong March. Bumangon ka ng may dignidad at tiwala sa sarili. May supernatural na lakas ka na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Basta't maniwala ka sa sarili mong kakayahan at mastery. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention.